Hi, Eder here, and for today's video, wait lang, I just want to greet you guys a Merry Christmas kasi Christmas ngayon and a Happy New Year, advance Happy New Year kasi mag-New Year na din sa susunod na mga linggo. So for this video, what I'm going to share with you, at since ang daming nagtatanong pa rin until now about how to fill out their TRB or their training record book, and take note, my TRB is an ISF, so green siya, hindi siya Global Metrics which is yung color blue. So for this video, tuturuan ko kayo for the second time around kung paano mag-fill out ng TRB nyo or your training record book. And please note also na yung TRB natin is a requirement para makapagpa-BS tayo. This is basically for cadets, and if 36 months ka, I think no need na, hindi na para sa yung video na to kasi yung TRB is good lang for cadetship, for sa mga kadete lang na 12 months or 12 months and more but not less than 12 months. So kapag 36 months ka, nag-ratings ka, so wala ka ng TRB, you can skip this video. Let's go. Dito na inuna ko kasi yung unang paragraph or yung unang page, ito na yung inuna ko kasi yung unang page is nag-contain siya ng mga personal information which I will not include in this video kasi baka maba naman tayo ni TikTok or yung mablock yung video natin ni Facebook. So basically, kung may makita kayong kailangan fill outan nyo lahat kasi yun yung magde-determine sa grades nyo kasi itong TRB is graded din to. So kailangan na fill out nyo, not all but mostly some of those na kailangan fill outan is dapat na fill outan nyo na. Okay, so diretso tayo dito sa kung ano dapat yung ito. For example, training program. So marami kasi yung nagkakamali dito. Again this is for 12 months lang, and 12 months or more but not less than 12 months and not more than 36 months. For example, itong college phases. So dapat hindi to siya inisa. Dapat ito, yung unang blank is for first year, yung pangalawa is for second year, pangatlo is for third year, and pang-apat is for fourth year. So sa akin kasi is inisa ko lang siya. Yan, kung makita nyo, June 2019 nag-start yung klase, natapos is July 2022. So mali dapat. So dapat 2019, 2020, tsaka 2021, and then 2022 dapat nilagay ko dito. Tapos parehas lang ng school. So yun, sinasabi ko sa inyo, sa college phases, dapat lahat ng to is fill out nyo per year and or per semester. Yan, 2019 to 2020, 2020, 2021, ganyan. Next is sa C phase, kung makikita nyo, 3 barko lang applicable dito kasi 3 barko lang naman or 3 kontrata lang naman maximum yung kailangan natin para ma-complete natin yung 12 months service natin. Ngayon yung question, paano sir pag sa unang kontrata is nabenta yung barko, tapos nabenta na naman barko, tapos nabenta, so marami yung mga barko na ano dito na nasampahan ko. So for that, I think most of the answers you should raise it sa STO nyo or sa shipboard training office nyo, sa school nyo mismo kasi sila yung mag-a-assess ng TRB and makakabigay sila ng solid answer with regards to your questions. Now dito sa workshop or occupational training, this is optional. If you don't have workshops or any occupational trainings, you can leave it blank. Pero if may in-house training kayo, so yeah, occupational training or in-house training workshop, you can put it here also. So name ng training and then anong year yon, or yeah, from and to, lagyan nyo lang yan. So again, yeah, this is for basically sa mga may in-house training, yung sinasabi ng occupational training or workshop. And then sa basic training, of course, sa basic training nakalagay nito PST, FPFF, Elementary First Aid or FA, PSSR. So kailangan nito is i-break nyo lang kung kailan yung date, yung location, tsaka yung document number. Yung document numbers makikita yan sa certificate number na in-issue ng training center nyo. Makikita nyo lang yan. Next is itong shipboard record surveys. Sa shipboard record surveys, kung ilang kontrata yung natapos nyo, kailangan nyo lang ilagay dito. For example, unang barko, pangalawang barko, IMO number, sign on, sign off. Itong time spent of engine room watchkeeping at saka yung voyage total seagoing services. Marami din ditong hindi alam kung paano lagyan to. So for the engine watchkeeping, kailangan natin is 6 months for the watchkeeping. So pag may sobra ka na sa 6 months, pwede mo lagay dito is 6 months na watchkeeping. Tapos yung the rest is dito na sa total voyage or yung total months na voyage mo. For example, sa akin yung total voyage ko is 10 months. So sa 10 months na yun, yung 6 months kong yun is watchkeeping yun. So yung 4 months, yun yung 4 months tsaka yung 6 months, yun yung total seagoing service ko. Gets nyo? Let's say may 12 months ka. So yung 12 months mo is yun yung voyage total seagoing service nyo. Pero yung watchkeeping nyo talaga is 6 months lang talaga yan. And also the days, kailangan nyo lang din lagyan ng ilang days yun. For example, yung total sea service nyo is 10 months and 5 days. So pwede lagay dito is yung watchkeeping nyo is 6 months and 5 days, tsaka yung total service nyo is 10 months lang, wala na siyang 0 days na siya. Depende din yan sa inyo. And also for this one, then marami pa dyan, kailangan nyo lang ilagyan yan kung marami kayong barko na nasampahan. So number, kailangan din dito is yung
weekly review ni designating training officers. So sa amin sa baba is si second engineer yung STO namin or the shipboard training officer namin sa barko. So kay second engineer to. Pero kapag nasa taas naman kayo is si chief mate yung maglalagay ng review nyo dito. So kailangan dito is name of the ship, tapos comments. So kailangan comments talaga mismo ni segundo, makinista or ni chief officer, chief mate. And then, hindi siya pwedeng for example, itong comment na to tapos gusto niya ilagay dito kaya lalagyan lang ng dash or ng slash. No, hindi siya pwede. Dapat word for word talaga siya. So, you will ask nicely about your 3RB na kalansayanan nila, and it's very dapat neat, and also dapat kailangan ng word for word para ma-verify ni STO yan. And also, name in black capitals, pangalan ni segundo or chief mate nyo, tapos rank niya sa gilid, initials niya or signature, tapos date kung kailan siya nagpirma. So sa case ko, tanong nyo, sir, kakasama ko lang last day, so anong ilalagay ko dito? So for that, I would highly recommend na kung kahapon ka lang sumampa, so mag-start ka na ng countdown mo kasi per week to, so kailangan ka ng 7 days. So within 7 days kailangan papirmahin mo yan. So kung kahapon ka nag-embark, so count ka lang ngayon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then within next 7 days, kailangan papirmahin mo yan siya dito. And then successively every 7 days or every 1 week talaga kasi weekly to. And then meron pa to sa likod. So kailangan fill outan nyo lang lahat lang. So makita nyo wala siyang ship stamp kasi wala talagang ship stamp kapag si segundo or si chief mate. Pero may mga naman talaga na may ship stamp si segundo. Kaya ilalagay niya dito kung may ship stamp siya. Pero yeah, you can also include ship stamp if meron naman sila. Pero if wala, okay lang din. As long as may signature. Okay, ito yung sinasabi ko na sa likod niya ng TRB natin. Yan, ito yung continuation or progress. So yeah. So next naman sa weeklies, meron naman tayong tinatawag na monthly inspection of record book. So sa baba, since makina tayo, yung mag-inspect niyan monthly si chief engineer. And then kapag sa task ka naman, yung mag-inspect niyan is si kapitan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Again, ship, name of the ship, tapos comments. Ito yung unang, kung makita nyo, ito yung unang naging chief engineer ko, si Igor Siberyakov. And then within how many months nag-disembark siya. So yung pumayag sa kanya is si Oleg Sheryaev. Kung makita nyo, gusto niyang ilagay dito yung comment niya, previous comment niya, kaya nilagyan niya niyang slash. So bawal to. Kaya sabi ko sa kanya, kung pwede lagyan niya word for word. Kaya yun, nilagyan niya ng word for word. So hindi siya dapat ganito. Hindi siya dapat ganyan. So dapat word for word talaga siya. And then pangalan, tapos chief engineer's initials or signature, tapos date. Ito makikita yung may ship's official stamp kasi chief engineer siya yung head sa makina, tapos si kapitan naman siya yung head overall. So kapag sa task ka, dapat makita niyo rin yung ship's official stamp, ay kailangan lagyan yan. Now in my case, meron dito si chief engineer, so kaya dapat kailangan tong lagyan ng official stamp. And then si segundo naman kanina sa weekly niya, kung mayroon siyang ship stamp, pwedeng ilagay din niya doon mismo sa pangalan niya. So I hope I made everything clear. Tapos yung date, kung kahapon ka sumampa, so wait ka lang ng countdown ka ng every 30 days para maging 1 month kasi yun yung standard 30 days. Or if hindi siya 30 days, kung 29 days lang, pwede din. Depende yan. You can check your calendar naman kung kailan magpipirma ulit si chief engineer or si kapitan. So ito yung continuation niya until matapos yung kontrata nyo. So ito yung kontrata ko una, which is 10 months. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then sa pangalawang kontrata ko, which is 2 months lang. Ito yun, si Smirnov Alexei. Siya yung naging chief engineer ko. 1, 2. Kung makikita nyo. Sorry. Tapos date, ayan, ship's official stamp. And then yeah, dapat dito lang is word for word. So next naman is ito, company inspection of record book. Most of the cadets kasi hindi nila alam na ito is number 1 dito na importante sa STO. So guys, if you have a spare time and then kapag nakababa na kayo, please visit your company and please advise your agency or manning agency or your crewing manager na kailangan maglagay sa ng comment dito regarding to your progress sa onboard training mo. And then also, dapat yung comments dito is regarding sa progress mo and hindi dapat sa character mo. So yeah, nakalagay naman dito should relate to the cadets practical progress and competence and should not refer to character. Makita naman yan. And then it's okay kung isang comment lang and then may name black capitals, initials, and date. Basta mayroon siya dito kasi kailangan din yan. So maglalagay niyan is si cadet manager or si crewing nyo. Depende.
So kailangan meron talaga yan. So list of publications, dito naman is marami nagtatanong, sir, sa list of publications, sir, wala ako, sir, ano ba yan? So kung makita nyo dito, list of publications, sir, list of publications, sir, wala kami makita sa makina kasi kung may mga publications ba kami doon, wala kasi ako makita. So dito guys, most of na sakyan kong barko, yung mga may list of publications lang is yung taga bridge or yung sa taas. So advantage kay Decadet yun, marami siyang malalagayin doon. Pero sa atin sa baba, parang wala akong nakita may publications tayo aside from the manuals, machineer's manuals and the diagrams. So with except of those, wala na akong makikita ang ibang publications. Pero good thing lang is pwede nating ilagay dito yung sa yung sa Ocean Learning Platform natin ng mga CBT. So ito yung nilagay ko dito na CBT. So yeah, number 1 is ship general safety, personal survivors, kung ano ba yung ship. Actually, ito yung mga title ng mga CBT na nasagutan ko while I was still on board. And then ito yung date kung kailan ko siya tinake. And then pinapirman ko lang dahil ko lang din siya sa management namin, which is si second engineer. And then tinapos ko siya sa unang kontrata ko. So may date din dito. And then initials and names of the second engineer na nagpirma. So again, kung wala kayong list of publications, you can put it here, the Ocean Learning Platform or yung CBT nyo, kung na tinake nyo on board or kung nung nag-apply pa kayo, you can put it here and then pipirma naman yan ng mga engineers nyo. Just kindly ask them. And then sa mga tatanong, sir, about dito, sir, sino magpipirma? So mostly kasi magpipirma dito is the management only. Pero kapag doon na tayo sa pinaka-bottom na or pinaka-center part ng video na ito, makikita na pwede na magpirma mga ratings tsaka yung mga junior engineers. Kita niya na mamaya. So I hope na no question with regards this one. So yeah, dito na ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito is pwede na magpirma dito. Ay, hindi pa pala. Mandatory safety shipboard familiarization, guys. Dito is kung nakikita niyo to, guys, may ship's name. So sa unang kontrata at pangalawang kontrata magkaiba, MV Clipper Clyde tsaka MV Bulk Shoal. So sa unang kontrata, yung ship safety officer namin is si chief officer. So sa pangalawa naman is si chief officer din ulit. So yeah, kailangan lang ni chief officer ng initials niya, signature, tapos date sa baba. So yeah, tapos kung makita nyo may whitewash siya. So I don't highly recommend putting whitewash kung may mali kayo kasi hindi yan or magvo-void yan kasi sa STO nyo. Pero sasabihin kayo na dapat wala talaga siyang whitewash. And kapag nagkamali kayo, isang crash lang or isang slash lang sa gilid, tapos signature sa gilid, tapos correct na entry sa taas yung ilagay nyo. So yeah, mali to. Pero butin lang is na tinanggap lang nila to kasi mali din yung nalagay ko dito talaga. Nilagay ko dito is si third officer, is si chief officer pala yung safety officer sa barko. So yeah. And then, yan, ito lang yung continuation niya sa kanina. So makita nyo, isang barko, dalawang barko, tapos dito naman is si second engineer na kasi ito yung shipboard familiarization dun mismo sa makina. So sa makina, yung shipboard familiarization officer natin is si second engineer or si chief engineer, depende. Pero dito kasi si second engineer yung inatasan, so siya yung nagpirma dito. Then, makita nyo ulit, officials initials, tapos signature, tapos date, and then wala na akong eraser dito. So yeah. So each ship may mga may mga safety officer yan. So tanong niyo lang kung sino yung safety officer nyo. Pero I think most of likely mga nasa management yan. Okay, next is continuation tong shipboard familiarization. Yan, continuation lang to. Ano kung makikita nyo, guys, meron tayong boat and master station. So dito is ilagay nyo lang dito yung ship's name, boat master station kung saan siya nakalagay, fire master station kung saan siya nakalagay yung location niya, tapos master's name in black capitals. So makita nyo, tapos signature and date, and may naglagay pa ng ship stamp. So walang nakalagay dito na ship stamp, pero if may ship stamp dito na nalagay, okay lang din. Nasa sa inyo din yan. Si kapitan dito naglagay, pero yeah, okay lang din. Okay, so dako naman tayo sa particulars of ships. So sa particulars of ships, makikita nyo yan yung pangalan, which is yung MV or SS, tapos dimensions, capacities, IMO number, call sign, etc. All the informations of the ship na you are sailing with, nakita nyo dito ano yung mga tawag dito, mga informations niya. So yung length overall, breadth, depth. So ito, guys, yung dimensions and capacities, just look for third officer kasi siya yung may keep nito. Yung life saving sa kanya rin to, yung FFE sa kanya yan. Ano pa? Sa kanya to. Pero sa main engine, isa makina na to. So yung tanongin mo si fourth engineer, third engineer, kasi tutulungan kanya. Yung itong auxiliaries, itong anchors, I think meron tong manual sa computer nyo. So kanya check na lang. And also itong cargo handling gears, meron din to sa barko nyo, sa computer nyo, sa makina. Meron din to. Tapos yung steering gear type niya. So ito may may unang barko, pangalawang barko. Actually apat na to clear na copies ng walang ito.
So kailangan nyo lang lagyan. Not all na kailangan yung lagyan. Kasi for example, yung nasa kanyo is cruise ship. Eh, may ano ba? May anchor ba? May ano ba sa cruise ship? May tawag dito. Lane ba sa cruise ship? Diba wala? So kapag ganyan, wala na, huwag nyo lang lagyan. Kasi magdi-differ din yung ship's particulars nyo sa klase ng barko na nasampahan nyo. So kung pag wala dun sa barko na sinampahan nyo, huwag nyo lang lagyan. It's optional naman. So basta may ano lang siya, may entries lang siya talaga dito, kailangan yan. Third ship, fourth ship, fifth ship, sixth ship, section A. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa safe. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na mga rinang magpirma ito si fourth engineer, si third engineer, yung mga junior officers or junior engineers pwede na dito, or kahit management pwede rin. So dito guys, yung kapag nagtatanong kayo, sir, bakit paano namin ito gagawin? So guys, first and foremost, kailangan nyo lang tingnan itong initials tsaka yung date. So sa case ko is baliktad siya, dapat initials dito sa gilid tapos date dito sa right side. So malito, pero buti lang is tingnan na ng STO and then accept na nila. So sa paglagay is dapat date initials dito sa gilid sa left side and then date dito sa gilid. Same lang din dito. Yan, kung makita nyo, correct na dito, initials na sa left side tapos date na sa right side. And then dapat dito is may comment siya. Pero if di siya magko-comment yung nagpapapirma kayo, kapag di siya mag-comment, it's okay lang din. Pero hindi dapat na i-leave blank nyo lahat na ito. Kailangan may comment pa rin kahit papaano. And then sa paglagay ng date guys, example, dito kasi is tinuruan ka mismo, for example si second engineer, tinuruan ako ni second engineer nung December 1, 2022. So ito yung tinuruan niya sa akin lahat. So nung nag-December 9, 2022, same year, ano yung pinagawa niya, and then tinignan niya ako. So nag-assess lang siya sa akin. Kaya kung makikita nyo, magkaiba yung date. Dito yung date na ito is siya mismo gumawa, tapos kasama ko lang siya. And then dito is ako na yung gumawa and nag-assist siya sa akin. Yun yung pagkakaiba ng date na yan. So pwedeng magkaiba yung date lang. There's no problem with that. Basta be sure na nagawa nyo lang siya. Kasi pag di nyo nagawa yung specific task, pwede nyo siyang leave it blank. Hindi naman recommend na lahat talaga is lagyan nyo ng signature, kasi hindi naman lahat na pinapagawa sa atin is nagagawa natin on board. Alam natin na pinapalilisan tayo most of the time. So yeah, I highly recommend na kung wala kayong ginawa dyan, just leave it blank. Walang problema dyan. Tapos yan, continuation. Tapos yeah, same lang yan. Makita nyo, yan dito is a third engineer na. Ito magkaiba ng date from November 22, 2022 to January 27, November pa rin pala, 27, 2022, same lang. Yeah, 19, tapos November, 3, November. Yeah, magkaiba siya ng date. And then just, ito, si fourth engineer na dito. So, pag technique sa inyo guys, kapag magpapapirma kayo, for example, ganito, makikita nila, sabihin nyo lang na, Sir Fourth, pwede papirma sa'yo ng mga machineries nyo na kung saan yung duties and responsibilities nyo. Tapos, makikita naman ni fourth engineer, babasa niya dito, tapos sabihin, parang sa akin to, so pipirman ko to. Tapos sabihin niya sa boiler, hindi sa boiler to kasi kay third to, so I will leave it blank na lang. So, malalaman na nila yan. And then, just approach them nicely. Kasi yun yung sa case ko, sinabihan ko na, Sir to fourth, baka pwedeng papirma sa'yo yung mga machineries niyo na duties and responsibilities mo sa mismong machinery. Tapos sabi niya, sige kasi sa akin purifier, yung hindi ko sa akin is generator tsaka boiler lang naman. So ayun, aside from the boilers and generators, pinirmahan niya talaga dito. Pero yung about boilers and generators, kay third yan. So leave it blank kasi si third yung magpipirma. Then makikita nyo yung date, signature, yeah, fourth engineer, lahat na yan. Dito si second engineer dito, engine. Yeah, sa main engine kasi segundo sa main engine niya. Sa main engine, sa generator, si third engineer, makikita nyo. Engine pumps, sa mga pumps, si fourth engineer. So makikita nyo dito guys, diba? Magkaiba. Sa main engine, yung niyan is kay segundo yan, makinista. Tapos sa generator is kay third engineer. Tapos sa pumps is kay fourth engineer. So diba, magkakaiba. Yung sinasabi ko sa inyo. So kapag mapipiro kay segundo, so i-leave ni segundo itong generator tsaka itong pumps kasi kay 4 yan. Pero kapag kay segundo, pipirma niya yan. Tapos same din kay third engineer, pag main engine niya pipirmahan, pero pag sa pumps hindi pipirmahan. Kapag sa generator boiler pipirmahan yan. May kay fourth, pag sa main engine niya pipirmahan, sa generator hindi niya pipirmahan, pero sa mga pumps pipirmahan yan. Yun yung technique ko sa inyo. And then diretso tayo sa electrical. Kasi dito yung mga exciting parts sa electrical eh. Dito may comment dito yung electrician namin. So always check manuals, diagrams that are being used. So yeah, dapat may comment din. Hindi pwede na wala talagang comment for the entire duration of your contract kasi maka-question din tayo dyan. So wait lang. Ito. For example guys, pag hiningan kayo ng ganito, so list shipboard equipments, mga ganyan. So not necessarily niya lahat lagyan nyo, pero I guess dapat
dapat maglagay lang kayo ng, for example, yung 2, 3, 4, not necessarily lahat, pero dapat may interest kayo dito. So kailangan meron kayong ganito. And then may comment din siya. Kung makikita nyo kay yan, elect yan kasi may electrician kami on board. Yeah, same din dito, nilagyan niya lahat. So kasama ko si Sir Electrician dito. Not necessarily lagyan nyo lahat ha, but make sure na may interest kayo dito pag hinihin kayo ng ganito. And then meron din ditong si Sir Fitter yung pinapirma ko. Wala pala. Ay, kay Certified Engineer pala to. Oo, kay Certified Engineer pala to. So for example, ito may nanghingi ng mga list. So yan, nilagyan na dito. So may blank na isa. So yan yung sinasabi ko, pwede yung lagyan lahat, pero pwede yung maglagay rin kayo ng kung meron lang, pero not necessarily ng lahat. Pero dapat meron kayong entries. Same dito. Ayan, nilagyan niya lahat. Tapos wala siyang comment. Okay lang kasi may comment naman sa mga previous na assignment. Tapos dito, ayan, lagyan niya lahat. Tapos dito, meron din dito. Ayan. Kasi yan, nilagyan niya lahat. Dami nito. Atin lahat. Yeah. So kapag nagtatanong ko, sir, na-experience nyo ba lahat talaga yan? Yes, experience ko lahat talaga yan sa unang barko kasi sa unang barko namin may problema talaga siya. So yung gigising ka ng alarma ng alas 11 ng gabi and then kailangan mo rectify yan. Yung worst na ko is yung sa purifier namin, nag-arama siya 11 PM tapos walang kasama. Duty ni Fourth Engineer yun, tapos walang kasama si Fourth Engineer, tapos isa lang yung oiler namin. So yung ginawa ni Fourth yung tinawag niya ako and then ayun, tinulungan ko siya. So from 11 PM hanggang 3 AM kami ng purifier kasi tinesting namin, tapos may problema ulit, kaya tinanggal ulit namin hanggang na-rectify namin. 4 hours yung trabaho namin or 4 to 5 hours yung additional na trabaho namin dun sa barko na una talaga yung barko ko. Kaya na-experience ko lahat talaga ito, na-experience ko siya. Pero nakalimutan ko na kasi sa pangalawang barko ko walang problema yung pangalawang barko kasi 2 years pa lang siyang nagawa. So parang nagbabiyahe-biyahe lang tayo. So I guess yun lang naman until dito sa likod. Yan ako na lang. Ayan, here. So pagtapos na kayo guys, ito yung last na kailangan yung lagyan. So wala na akong pirma dito. Sa next page is parang ito, project work or sa mga C projects natin. So nung magtatanong, sir, kailangan ba talaga natin lagyan yan? First things first is kailangan lang kung yung barko nyo is meron ganito. Pero pag ang barko nyo is walang ganito, okay lang na hindi kayo mag-drawing or hindi kayo mag-comply ng projects na ito. For example, sa Inter Island, meron ba kayong tawag dito domestic refrigeration system? Ayan, meron ba kayong ganyan? Ba kayong sewage system? Ganyan. Pag meron, maglagay kayo. Pag wala. No need. It's an optional for the Inter Islands kasi most of these makita yan sa international. So kapag international ka, alam ko kailangan mo tong i-draw kasi marami ito sa barko international. And then dito guys sa pipe system, si projects to. So ito yung mga sinasabi ko sa yung schematic diagrams. And for this, I will gonna answer this sa next na videos ko. And then here sa scale drawing, safety, protection, main engine, steering gear, electrical systems, bunkering, and then bridge watches. So sir, may bridge watches ba tayo kahit engine tayo? Yes, meron tayong bridge watches as a cadet, meron tayo. And also I will gonna expound this one for the next video kasi mataas na yung video na ito na tinake ko ngayon. So I hope that I made everything clear, and then isingit ko lang to guys kasi sa ganito pag mag-submit kayo sa STO nyo, sasabihin nila na okay, check mo dito kung ano yung mismong nagawa mo and then leave it lang kung hindi. So makikita nyo ang dami kong nagawa talaga sa barko. Ito guys, nagawa ko pero may hindi ako nagawa. Ito for example sa 4.2.14 hindi ko siya nagawa kasi hindi ako pinagawa ni Segundo. Tapos dito rin meron akong walang entries, ganyan, ito, meron akong walang entries. So yung sinasabi ko sa inyo na not necessarily sa TRB lagyan nyo lahat ng entries or pirma kasi kung ano lang yung nagawa nyo, yun yung lagyan nyo, pirma and date and stamp. Pero pag wala, it's okay. Hindi naman siya gaano ka strict yung STO nyo. Marami pa to. So total na nagawa ko is 523 all over 700 items na kailangan kong complete. Ito lang yung na complete ko, 523. So not bad for a cadet. Yeah, so I hope I answer your questions, and if you have questions pa rin, additional questions, you can ask me or you can comment, you can message me, and I am happy to help. So I hope na natulungan ko kayo with this video, and don't forget to follow and subscribe to my YouTube channel, Facebook page, and TikTok, Instagram, and Threads for more videos like this. So I hope you have a great day. Merry Christmas once again, and have a great day ahead. Ingat.